Sama-sama tayong magiging karakli. Urong sulong ang isang jeep na yan hanggang sa tuluyan itong umatras at masapul ang motorsiklo at tricycle sa likod nito. Nahulog ang rider at natumba ang kanyang motor. Ang pasahero nakasabit naman sa jeep na paakyat sa ibabaw ng tricycle. Ang insidente nakunan din ng dashcam ng nadamay na kotseng nasa likod ng tricycle. Nangyari po ang disgrasya sa Barangay San Jose, Antipolo City kanina umaga. At base sa investigasyon ng pulisya, hindi raw gumana ang preno ng jeep kaya ito napaatras. Dinala sa ospital ang nasugatang rider at sasagutin daw ng jeepney driver ang gastusin sa pagpapagamot at iba pang danos. Perwisyo ang idinulot ng ulan, baha at traffic sa ilang bahagi ng Metro Manila. Landslide naman ang tumama sa Benguet kung saan 3 ang patay. Saksi, si Rafi Tima. Malakas na buhos ng ulan na may kasamang kulog at kidlat ang bumungad sa mga motorista sa Quezon City pasado alas 2 ng hapon kanina. Sa Commonwealth Avenue, 15 minutong nag-zero visibility dahil sa malakas na pag-ulan. Bahagyang pinaharin sa bahagi ng Commonwealth Tandang Sora eastbound. Inulan at pinaharin ng ilang bahagi sa Mindanao Avenue. Malakas din ang buhos ng ulan kanina sa EDSA Camp Crame. Nag-bumper to bumper naman ang traffic sa Sevierville Avenue dahil sa pag-ulan. Ang ilang rider naman sa Ross Boulevard sa Pasay napilitang sumilong sa gilid ng kalsada. Kasunod naman ng mga pag-ulan kahapon, nakaranas ng pagguho ng lupa sa Itogon, Benguet. Nagsagawa agad ng search and rescue operation sa mga otoridad. Pero sa kasamaang palad, 3 ang naitalang nasawi. Abot tuhod naman ang baha sa Talomo, Davao City. Tinulak na ng driver ang kanyang tricycle matapos itong tumirik. Ang ilang sasakyan, sinuong na rin ang baha. Binaha ang kalsada matapos umapaw ang Talomo River bunsod ng lakas ng ulan. Kahit! Buwis buhay na tinawid ng mga guro ang ilog sa Sitio Banlas sa Malapatan, Sarangani. Ayon sa isa sa mga guro, pauwi na sana sila nang makitang mataas ang level ng tubig sa ilog. Dahil walang tolerito, napilitan silang tawirin ng ilog habang inaalalayan sila ng ilang residente. Magdaan kami ng mga bangin minsan. Basta kung may mga time na yung mga malalaking bato at mga falling. Pero kung magandang panahon, walang problema. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV1 Mindanao na makuha ang panel ng LGU pero ayon sa school head, sinusuri at ginagawa na raw ng solusyon ng lokal na pamahalaan ang sitwasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Tinutugis na isang lalaki na sa likod ng pagbuhos ng gasolina sa isa pang lalaki sa Taguig City. Sinilaban pa ng suspect ang biktima na ngayon kritikal ang kondisyon. Babala po mga kapuso, sensitibong video ang inyong mapapanood. Saksi, si Bea Pinlac. Pagkadating ng lalaking yan sa Barangay Pitugo sa Taguig City nitong Biyernes, lumapit siya sa isa pang lalaking nakatambay at nagsiselfone. Maya-maya, bigla niya itong sinabuyan ng gasolina sa kasinilaban. Sumiklab ang apoy kaya nagpulasa ng mga tao. Nakadalawang balik kasi siya eh. Yung pangalawang balik niya, doon siya may dalang supot. Tapos bigla niya binuhos yung gasolina pala yung dala niya. Sabay sindi ng light at sabi niya, eto regalo ko sa'yo. Mabilis na tumakas ang suspect. Nadala naman sa ospital ang 28 anyos na lalaking sinilaban. Kritikal ang kanyang kondisyon matapos magtamo ng 3rd-degree burn sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hindi ko nga makilala anak ko kung ano na itsura niya. Ang layo. Hindi okay anak ko. Hindi makatao yung ginawa niya eh. Grabe yung ano ng anak ko. Hindi ko halos pati na. Grabe talaga yung ginawa niya sa anak ko. Nadamay rin pati ang babaeng naglalaba lang sa tabi ng kalsada. Nagtamo siya ng 1st-degree burn sa parehong binti. Buti na lang yung mga linalabhan ko, yun yung nadampot ko para maapula yung apoy ko sa akin. Mga nanginginig na yung mga anak ko eh. Nakita nila akong inaapoy. Sa tingin ng ina ng lalaking biktima, selos ang motibo sa krimen.
Pinagbantaan na raw kamakailan ng suspect ang kanyang anak. Lahat namang tao dito, pinagsisilosan lang niya naman po, hindi lang po anak ko. May mga pagbabanta siyang hindi maganda. Sabi niya, humanda ka, di pa rin kayo tumitigil. Yun ang sinabi. Inabangan niya po sa trabaho ng anak ko. Dati na raw nagkausap ang dalawang kampo sa barangay kung saan humingi ng tawad ang suspect. Ay, akala ko okay na yun. Ayun pala, may balak pala siya. Ayon sa Barangay Pitugo, may umiiral na barangay protection order laban sa suspect dahil umano sa pananakit sa kanyang asawa. Andun na yung verbal abuse, lahat physical, pati psychological abuse na rin sa misis niya. Naghigpit na ng seguridad sa lugar kung saan nangyari ang krimen. Magmula nung nangyari yan, yung mga kapitbahay na karoon ng trauma, kung yung pinagsasulusan ay nasabuyan ay Watmore, baka daw yung mga bahay nila, baka sabuyan din, gawa nga ng light materials. Posibleng maharap sa reklamong frustrated murder at physical injuries ang suspect na nananatiling at large. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac ang inyong saksi. Pinangambahan na epekto sa mga bilihin ng big time na taas presyo ng produktong petrolyo na ipatutupad bukas. Pumayag ang ilang oil company na utay-utayin ang pagpapatupad ng taas presyo. Pero nakukulangan po dyan ang ilang transport group. Saksi si Oscar Oida. Pilang mga motoristang nagpapakarga ngayong gabi para hindi abutan ng big time taas presyo sa gasolina at diesel. Medyo tatamaan tayo. Kaya nga tayo nagpapapultang ngayon eh. Sana yung gobyerno babaan yung kuha ng gasolina. Doon ako, hindi mababa yan kasi sige lang gira diyan sa Iran at saka sa Israel. Kanina pa napapabuntong hininga ang mga driver ng jeep. Sobrang hirap, mo yung biyahe ngayon siya, tapos magtaas pa yung diesel. Pag drive ko, ipupultang ko na lahat ng kita ko. 12 oil company ang pumayag na utay-utayin bukas at sa Huwebes ang dapat sana'y lampas 5 pisong taas presyo. They were also willing to expand their promotions and discounts for PUVs or yung mga jeep natin. Pero para sa mga transport group, parang ang gustong palabasin, may utang na loob tayo dahil hindi biglaan. Ang isinsya nun, parang bibitayin ka ng January, gawin nating Marso para hindi bigla. Pero isinsya nung bitay ka pa rin. Wala rin daw garantiyang hindi masusundan ang malakihang taas presyo dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. We will continue to request as much as they could if it's possible. Dahil dito, ipinanawagan din ng mga tsuper na suspindihin ang VAT at tanggalan ng excise tax ang mga produktong petrolyo. Anila, sa mahal ng langis, kulang na ang subsidiya ng gobyerno sa mga jeepney driver. Wala tong saysay, lalo na kung tuloy-tuloy na tumataas ang presyo ng petrolyo, tumaabot ng 550 per day yung mawawalang kita ng ating mga driver. Kapag tingnan po natin sa loob ng 25 days, halos hindi bababa sa 7,000 to 8,000 yung direktang mawawala. Dagdag pa niya, noon pa man hanggang sa ngayon, ay marami ang hindi nakakatanggap ng subsidy. Pero para sa LTFRB, Sir, pag hindi ka consolidated naman ngayon, technically, hindi ka na rin kasi mapaparehistory. So, technically, kolorum ka. So, you will not be a beneficiary po na ibibigay ng pamahalaan. But we're only talking of public utility jeeps. Sa ngayon, hindi pa rin matiyak ng gobyerno kung magkano ang subsidiya na matatanggap ng bawat operator o driver. Kasi ho, yung 2.5 billion ay pagkakasyahin ho natin yan sa mga jeeps, sa mga UV, sa mga taxi. So, we cannot yet say as of now kung magkano po ang matatanggap. Please give us about 2 days or 3 days. Pinaghahandaan na rin ang epekto ng oil price hike sa presyo ng bilihin. Tulad ng diesel, tataas siya. Siyempre, tataasan din kami ng singil sa amin. Nag-a-adjust din kami ng konti din sa sa paninda namin. Naghahanda na rin ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Of course, kapag tuloy-tuloy ito at tataas ang presyo dahil sa nangyayari sa Middle East, pwedeng they might have to adjust somewhere along the way. As to when, that's a management decision. As so much, again, it's management decision. Sinisikap ng gobyerno na mapigilan ang epekto ng oil price hike sa publiko. Pero mahirap daw itong maiwasan. So, yun po ang ipinagdarasal natin na maiwasan po natin at mabigyan ng magandang solusyon
para po hindi masyadong mabigat ang daranasin ng mga kababayan po natin dahil dito sa tensyon na nangyayari sa Israel at Iran. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oidang, inyong saksi. Sinampahan ng kaukulang reklamo ang 14 na naaktuhang nagnanakaw umano ng kable ng telco na nasa manhole. Saksi, si Marisol Abduraman, exclusive. Arestado mga suspect na ito matapos maaktuhan ng mga pulis na nagnanakaw ng cable wires ng isang telecommunications company sa barangay San Roque, Quezon City. Kasunod yan ang sumbong na itinawag sa kanila ng isang concerned citizen. Hinihila po nila yung kable, yung mga kable galing dun sa ilalim ng manhole, galing dun sa kanal, para ilabas at isakay po dito sa truck. Meron pa rin po silang hinahatak. Hindi basta ang operasyon dahil may truck pa ang mga magnanakaw. Halos 20 milyong piso na ang halaga ng kableng ikinarga na aabot sa 150 metro ang haba. Malalaking kable kasi yan, ma'am eh. Kapag binalatan po yung mga kable na yan, pag naalis yung mga rubber niya, lalabas po kasi dyan yung copper. Yun, ma'am, yung mahal na binibenta nila. Sa investigasyon ng Station 7, 8 sa 14 na suspect ay dati na raw may record sa PNP. Nangulungan na po sila, naaresto na po sila before. Meron po dito mga involved sa robbery and same din po di sa previous case nila sa pagnanakaw din po ng kable. Meron pong involved sa drugs. Sabi ng mga narestong suspect, galing sila sa iba't ibang lugar at hindi magkakakilala. Inalok lang umano sila ng trabaho sa halagang 1,000 piso. Magtatrabaho lang daw po kami. Anong trabaho daw? Yan nga po yung pagkangkat na yun. Magsasalasan daw po kami ng kalakal. Yun lang po yung kinag. Kaya sumama po kami. Meron ding ginamit na truck. Sabi ng driver, inarakilalang ito galing Bacoor, Cavite. Tapos tinatanong po namin kung anong pangarga po namin, din naman sinasabi. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.